Tulungan ang mga empleyado na may gender-based concern. Ayon sa PAGCOR, ang bagong help desk ay may isang enhanced version o pinahusay na bersyon ng dating Women's Help Desk na nag-alok ng isang ligtas at confidential space upang makapaghayag ng hinaing, humingi ng konsultasyon ng mga empleyado na walang dapat na ikatakot. Ang pag-access sa help desk ay maaaring daan para humingi ng tulong legal ang mga empleyado, psychological support, referrals at assistance sa pagpapile ng administrative complaints. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang help desk ay nagtatampok ng isang unified multi-platform na sistema ng komunikasyon. Kinabibilangan ito ng single contact number, isang official Facebook page, isang standard complaint form na may QR code at isang tanggapan na nasa 7th floor ng PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Pinalawak din ng PAGCOR ang saklaw ng help desk upang masakop ang mga kaso ng karahasan batay sa kasarian. Ayon kay Chairman Tenco, pinaninindigan lamang nila ang pangako na gawin ng PAGCOR na hindi lamang isang workplace, kundi sa komunidad na ligtas, inclusive, patas at nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Magandang umaga, Pilipinas! 21, makalipas ang alas 4 ng umaga, dito muna tayo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! At dahil bagong taon, ay tuloy na lang natin yung hindi pa rin nahulaan last year. 14,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ganoon pa rin yung clue. Ginagawa natin to pagka Pasko. Pero pwede din gawin kahit na hindi Pasko, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Eto na, 14,000 to. Ayan. Yung isang bagay, gawa nga po sa karton. Yung isa, syempre hindi gawa sa karton. Yung isa, kwadrado. Yung isa, mahaba. Bahala na ho kayo. Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng buwan ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lang maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Pero syempre, habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap, sagutin yung ating mahiwagang tunog. Yan, ha? Ang dali-dali niya ni. Actually, ginawa nyo nitong nakalipas na holiday season. Magandang umaga, Pilipinas! Kinumpirma ni United States President Donald Trump na sila muna ang magpapatakbo sa Venezuela matapos dakpin ang presidente nito na si Nicolas Maduro. Ayon kay Trump, gagawin ito ng Estados Unidos hanggat maaari hanggang sa magkaroon ng ligtas at maayos na transition of power. Kasabi nito, binanggit din ni Trump na papasukin ng US oil company ang Venezuela para umano pagkakitaan ng publiko ang aayusan nitong oil infrastructure. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. Ginawa ni US President Trump ang pahayag makaraang maglunsad ng military operation upang mahuli si Maduro na naharap sa akusasyon ng narco-terrorism sa Amerika. Matatandang una nitong itinanggi ni Maduro at idiniin na gusto lamang ni Trump na kontrolin ang oil reserve ng Venezuela na tinaguri ang pinakamalaki sa buong mundo. Bagay, totoo naman eh. Sa record ho sa ngayon, ang Venezuela ang may pinakamalaking natural oil reserve. Mas malaki kaysa sa Saudi Arabia. Kahit sa Iran. Kaya, magkano ilan? 303, ano yan? Basta 19.4% ng natural crude oil reserve. Nandyan po sa Argentina. Nagtalaga si US President Donald Trump ng mga opisyal mula sa kanyang gabinete para mangasiwa sa sitwasyon sa Venezuela. Kasunod dito ng pagdakip ng American Special Forces kay Venezuelan President Nicolas Maduro, inilipad sa Estados Unidos.
Batay sa ulat dinala si Maduro sa isang military base bago inihatid sa New York City upang iharap sa korte. Kaugnay ng kaso may kaugnayan sa illegal drugs at illegal firearms. Ayon kay Trump, bukod sa mga opisyal mula sa kanyang gabinete, posible ring magpadala siya ng tropang Amerikano sa naturang bansa. Hindi naman ikinailan ni Trump ang interes ng Estados Unidos sa malaking oil reserves ng Venezuela at planoan niya ng mga kumpanya ng Estados Unidos ayusin ang infrastruktura at palakasin ang produksyon ng langis doon. Nangunguna pa rin ang Venezuela sa buong mundo pagdating sa proven oil reserve. Sa datos mula sa International Agency at Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, mahigit sa 300 billion barrels. Ganong kalaki, ha? 300 billion barrels ng crudo ang meron ng Venezuela. Ang kasunod ng Saudi Arabia may 267 billion, Iran 209, Canada 163, Iraq meron namang 143 barrels o billion barrels. Karamihan ng oil reserve ay matatagpuan sa Orinoco Oil Belt, isang malawak na rehiyon sa silangang bahagi ng Venezuela na kilala sa malaking deposito at heavy at extra heavy crude oil. Bagamat napakalaki ang reserbang ito, nangangailangan pa rin ng mas advanced na teknolohiya at malaking puhunan para sa mas epektibong pagkuha at pagproseso, dahilan kung bakit mabagal ang pag-angat ng produksyon ng langis ng Venezuela sa pandaigdigang merkado. Kaya lang sabi nga nila, matindi yung pakikialam na ito ng Amerika. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pero walang nangyari yung kanilang yung kanilang defense system, no ha? Made in China daw kasi. Made in China daw kasi yung kanilang anti-missile. Hindi na-detect. Ayan, kinontra ni US President Donald Trump ang panawagan ng US-backed opposition leader na si Maria Corina Machado na payagan itong maupo sa kapangyarihan bilang kandidato ng oposisyon, yung kandidato ng oposisyon na si Edmundo Gonzalez Urrutia. Kasunod dito ng pag-aresto ng US forces kay Venezuelan President Nicolas Maduro dahil sa manoy illegal na droga at mga armas. Sa social media, sinabi ni Machado na dumating ng oras ng kalayaan, ngunit ayon kay Trump, wala umanong sapat na suporta sa Venezuela ang oposisyon para pamunuan ng bansa. Sa halip, pinuri ni Trump si Vice President Delcy Rodriguez na ayon sa kanya ay handa umanong gawin ang kinakailangan para sa kinabukasan ng Venezuela. Gayunman, tumutol si Rodriguez at hiniling ang agarang pagpapalaya kay Maduro, kasabay ng paninindigang ipagtatanggol ang bansa. Sa kabila nito, si Rodriguez pa rin ang inutusan ng Korte Suprema na humawak ng kapangyarihan bilang pansamantalang Pangulo. Samantala, sinabi naman ni Trump na mananatili ang suporta ng Estados Unidos hanggang magkaroon ng maayos na transition ang Venezuelan government. Kasama ang inaresto ng US Army Delta Force ang asawa ng Venezuelan President na si Nicolas Maduro, ang First Lady ni si Cilia Flores. Si Flores po ay isang Venezuelan lawyer at political leader na itinuturing hindi lamang bilang First Lady kundi isang bakas, influential na tagapagtayo at katuwang ng administrasyon. Sa ulat, itinuturing si Flores bilang fundamental figure ng korupsyon. Fundamental figure daw po ng korupsyon sa Venezuela at istruktura ng kapangyarihan dahil hindi lamang siya bahagi ng sistema kundi siya ay may mahalagang papel at impluwensya sa kapangyarihan, gayon din sa katiwalian ng nasabing bansa. Nagsimula ang ugnayan ni Flores at Maduro noong pang 1990 nang sila'y maging bahagi ng legal defense team ng dating Pangulong Hugo Chavez at ikinasal noong July 2013 matapos maging Pangulo si Nicolas Maduro. Ayun. So, yung First Lady na kasamang inaresto, si Cilia Flores, ayon sa mga mamamahayag ng Venezuela, ay malaki ang papel na ginagampanan sa pagpapatakbo ng Venezuela noon. Malaki din ang kanyang papel sa corruption.
Sounds familiar. Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Balik muna tayo sa Pilipinas. Ilang lugar sa Northern Samar binaha dahil sa patuloy na malakas na pagulan. Sanhi naman ang shear line. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Binaha ang ilang lugar dito sa probinsya dahil sa matinding ulan na patuloy na nararamdaman hanggang ngayong araw sanhi ito ng shear line. Partikular na binaha ang mga lugar sa pangalawang distrito sa lalawigan ng Northern Samar. Kabilang dito ang ilang mga lugar sa bayan ng Las Navas, Northern Samar, Lope de Vega at maging ang bayan ng Katarman. Katunayan, ilan sa mga bahay ay pinasok na rin ng baha. Dahil sa matinding ulan kung saan kahapon itinaas sa red rainfall warning ang buong lalawigan, sinuspinde ng Philippine Coast Guard Station Northern Samar ang biyahe ng mga maliliit na sakyan pandagat na bumabiyahe sa northern at eastern coast ng Northern Samar, Sabiri, Lavisaris, Rosario, San Jose, Bobon, Katarman, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Lawang, Palapag, Mapanas, Kamay at Lapinig. Sanhi ito ng malalakas na alon sa dagat. Samantala kahapon dahil pa rin sa matinding pag-ulan na may dalang hangin ay nabuwal naman ang isang malaking puno sa barangay ng Bangkiruhan, Katarman. Naantala ang biyahe ng mga motorista matapos na hindi makadaan dahil sa nakaharang na nabuwal na puno. Agad naman na-clear ang lugar ng DPWH at sa kasalukuyan ay pasabol na itong daanan. Inaabisuhan ngayon ang mga residente na malapit sa mga delikadong lugar o mga prone sa landslide at baha na patuloy na mag-ingat dahil sa patuloy na malakas na ulan na nararanasan sa buong lalawigan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jane, may ngaagan sa mga kuturan tada sa Negros. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit, malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Sting Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa iba pang mga balita, tututukan ni Agriculture Secretary Francisco Chilorel Jr. ang isa sa pabago-bagong presyo ng kusinang Pilipino, ang sili. Dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo sa panahon ng tagulan, isinusulong ng Department of Agriculture ang planong mapataas ang produksyon, mapatpatag ang mga taniman laban sa matinding klima at magdala ng higit pang kakayahan na mapaghandaan ng supply at presyo ng sili. Ang presyo kasi ng sili karaniwang tumataas sa panahon na malalakas ang ulan at napipinsan ang mga pananim dahil naman sa bagyo, naging dahilan para maapektuhan ang supply habang tumataas ang pangangailangan. Noong Setyembre, ang 1 kilo pala ng siling labuyo ay binibenta sa halagang 800 pesos per kilo. Kanhi po ng masamang panahon. Sabi ni Secretary Laurel na mababago ang cycle sa pamamagitan ng paggamit ng mas mahusay na datos at produksyong mapatatag ang sistema sa panahon ng pabago-bagong klima. Sa nakalipas na pulong ng mga opisyal ng DA, inatasan ng kalihim ang mga opisyal na magtatag ng baseline number pangangailangan sa National at Metro Manila, kasalukuyang output at ang average na ani ng bawat ektarya. Kasi naman bibihira naman talaga ang nagtatanim ng ekta-ektaryang sili. Isang magang konklusyon ng siling labuyo ay hindi natatanging ani. Binigyan din ng opisyal na maaari itong itanim sa maraming lugar sa bansa, hindi lamang sa Bicol. At mapapalawak pa ang potensyal sa pagtatanim sa ilalim ng High Value Crop Program ng DA. 34 makalipas ang alas 4, nakumpiska naman ng Bureau of Customs, Port of Clark, ang 2 parcel na naglalaman ng ecstasy tablet na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso sa bahagi ng pinalakas na kampanya ng gobyerno laban sa illegal drugs sa pagpasok ng bagong taon. Isinagawang operasyon sa pagpagtulungan ng PIDEA Airport Interdiction Unit, sinaksihan ng mga tauhan ng Philippine National Police. Yung pong shipment ay nagmula sa Austria. Nakatakdang dalhin sa Davao City sa ilalim ng parehong consignee, naglalaman ng higit sa 4,000 ecstasy tablet sa unang pagdedeklarasyon o naunang idineklara bilang mga karmats. Ang pagkakasamat ng ilegal na droga ay bunga ng mas mahigpit na pagbabantay sa panahon ng Kapaskuhan kung kailan dumating yung 2 parcel sa isang bodega ng Air Express
sa Clark International Airport noong December 24. Ito ay na-plug ng X-ray Inspection Project Team ng BOC dahil sa kahina-hinalang imahe dahil kung kahit agad na ipinag-utos ang pagsasagawa ng 100% physical examination sa mismong harap ng PIDEA, officers at ng mga taga-PNP. Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Pimoseno, si District Collector Jarius Reyes at ang mga tuhan nito sa mahigpit na pagbabantay kahit sa peak season nitong holiday. Oy, pagpasok saan ng pasok sa mga eskwelahan. Yan po sa Tacloban, kansilado dahil sa tubig baha, dala naman ang shear line. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. RH32, maupay nga agad, Jimmy. Kinansila ang pasok lahat ng antas ng paralan sa lungsod ng Tacloban, pribado man o pampubliko dahil sa tubig baha na dulot ng shear line. Isang executive order ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kahapon pa at epektibo ngayong araw dahil sa dala ng malakas na pag-ulan. Maraming bahagi sa syudad ang maaring bahain na delikado sa mga estudyante at mga school personnel. Kaya pinayuhan ng city government ang Tacloban ng publiko maging alerto, i-priority ang kaligtasan at patuloy na i-monitor ang official na advisory ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Na dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Ganda umaga, Pilipinas! Tumitindi problema dyan sa Mindanao. Kotse pinaulanan ng bala sa Kidapawan City, North Cotabato, 2 sakay, patay. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Isang kotse ang pinaulanan ng bala sa bahagi ng Puruksay sa Barangay Lanao, Kidapawan City. Sa pagresponde ng Kidapawan City Police Office, 2 katao ang sakay ng kotse, isang lalaki at isang babae ang duguan na nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Dineklarang dead on the spot ang lalaki na nakaupo sa driver's seat habang may pulso pang babae na agarang dinala sa pinakamalapit na ospital, subalit dineklara ring dead on arrival. Ang mga biktima ay kinilala ng Kidapawan PNP na si Romeo Abson Canson, residente ng Canapia Subdivision, Kidapawan, at ang babae naman ay kinilalang si Cristel May Tanyongo Nunez, residente ng River Park Subdivision, Kidapawan City. Batay sa resulta ng inisyal na investigasyon ng kapulisan, pinabaybay ng isang Mitsubishi Mirage patungo sa direksyon ng Barangay Balindong kung saan lulan ang 2 biktima. Nang bigla silang paputukan mula sa isang kulay itim na kotseng Nissan Almera na mabilis na overtake, patakas sa hindi malamang direksyon matapos ang pamamaril. Ongoing ang investigasyon ng PNP sa kung ano ang motibo at identity ng suspect at ng sasakyang ginamit. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. 4:38 sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan mag-bounty ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound, improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buknan sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Paulo Contis daw nagpasko sa Cebu kasama ang kanyang mga anak, kay Lian Paz. Kasama din si Georgie Rula. Georgie, good morning! Tinupad ni Paulo Contis ang pangako niyang magpasko sa Cebu para makasama niya ang kanyang 2 anak kay Lian Paz na sina Sonia at Celine. Ang sabi ni Paulo na pag-usapan daw nila ito noon ng kanyang 2 anak nung nandito sila sa Maynila para manood ng concert ng Blackpink. Ang maganda ngayon sa pagkakaayos sina Paulo at ng dating asawang si Lian ay naging kaibigan na ng aktor ang kasalukuyang asawa ni Lian na si John Cabahog. Nagkaroon na ng blended family at pamilya na nga ang turing ni Paulo sa kanila.
nila. Nag-post pa ito sa kanyang social media account na ang sinabi nito, "A very well spent holiday kasama ng aking pamilya sa Manila at sa Cebu. Mahal ko kayong lahat." End of quote. Kaya tinanong ko siya kung talagang pamilya na nga ba ang turingan nila ni Lian at ng asawa nito ngayon na si John Cabahog. Ang sagot ni Paolo sa text ko sa kanya ay sanabi nito, "Talagang pamilya ko na si Lian at John because we are parents. We can call it modern or blended family basta ang center namin ay ang pagmamahal namin sa mga bata. Yes, it took a while but I believe the timing is perfect." End of quote. Iyon naman daw ang dinadasal niya sa ngayon na maging okay na silang lahat at inaasahan din niyang at idinadalangin din na maging okay na rin sila ni LJ Reyes para sa anak nilang si Summer na naninirahan ngayon sa Amerika. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Goji. Maganda umaga, Pilipinas! 41 makalipas ang alas 4 ng umaga. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Alam nyo, tapos ng Pasko ha. Hindi ha, pinaghahandaan namin ang Christmas 2026. Yan. Kaya tuloy ang pamimigay ng regalo kasama ang Pride Detergent. Ang tropa ni Sherwin Alvaro ay nandiyan sa barangay San Antonio, Parañaque City. Ayan ha. Sa mga taga-barangay San Antonio, Parañaque City, lakasan ninyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan ang tropang Pogi. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay sucker. Sucker. Yan ha. Mamaya gagamitin natin sa sentence ang sucker. Yan ha. At ano bang ibig sabihin yan ha? S-U-C-C-O-R. Sucker. Yan ha. Maganda umaga, Pilipinas! Target magtayo ng typhoon-resistant farm infrastructure ang Department of Agriculture upang labanan ng madalas na pagtaas ng presyo ng sili tuwing panahon ng tagulan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng ahensya para patatagin nga ang supply ng sili at gawing mas predictable ang produksyon sa harap ng pabago-bagong panahon. Paliwanag ng kalihim, kadalasan kasing malaki tinataas ng presyo ng sili kapag nasisira ang taniman dahilan sa malakas na mga pag-ulan at bagbagyo. Kung matatandaan, noong Setyembre, umabot ng 800 pesos per kilo ang presyo ng siling labuyo, dulot naman ang pinsalang dala ng masamang panahon. Pero alam mo ninyo, nakakalungkot. Kwento muna tayo. Alam ba ninyo na ang presyo ng pagkain dito sa Pilipinas, kung ikukumpara sa Vietnam, sa Thailand, at mga kalapit bansa natin sa Asia, ay masyadong mataas. Halimbawa, sa Vietnam, ang presyo ng manok ay 40% na mas mababa kung ikukumpara sa Pilipinas. Sa baboy, 92% na mas mura ang presyo ng karneng baboy ng Vietnam kaysa sa Pilipinas. Kaya nga doon nag-i-import yung mga importer. Yung mga kumukuha, nagluluwas dito sa atin. Yung sa Thailand, alam ba ninyo ang asukal sa Thailand? 30 pesos per kilo. Dito sa Pilipinas, magkano ba? 80? 100? O doon 30 pesos per kilo. Tapos, ang kanilang pork at chicken, 50% na mas mura kung ikukumpara sa Pilipinas. O yung premium na jasmine rice sa Pilipinas na 60 pesos per kilo. Alam ba ninyo magkano doon? 35 pesos per kilo. Bakit? Bakit sa kanila mas mura ang pagkain? Yung galunggong, ang import price pala niyan, 80 pesos per kilo lang. Pero pagdating sa palengke, 250 pesos per kilo. Di ba? Nagmamahal pa pagka, mababa ang demand sa karne. Tapos, alam ba niyo, mas mataas din ang sweldo sa Vietnam at Thailand kung ikukumpara sa Pilipinas. Kaya ang resulta dito sa Pilipinas, matindi ang problema natin sa malnutrisyon sa edad 0 to 5 years old. Kung ikukumpara doon sa kanilang bansa. Bakit? Mas accessible ang magandang pagkain Ang maayos na supply ng pagkain. Dito sa atin, pahirapan. O, isa pa.
yung inflation, yung food inflation. Ang taas din. Mas magagaling ba yung mga farmers nila doon? Hindi. Magagaling yung mga farmers natin eh. Kaya lang, mas konti ang ating napoproduce kung ikukumpara sa kanila. Kasi po, masyadong lumalaki ang ating populasyon, mabagal naman ang ating produksyon ng pagkain. Ayan. Isa lamang ho yan sa mga dahilan. Pag-uusapan natin yung iba pa. Maganda umaga, Pilipinas! Likurang bahagi ng tricycle na bangga ng bus, pasaheron tumilapon, patay. Yan po yung sa Binalonan, Pangasinan. Masantos yung basa ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy, detalye mo lang kay Freddy Pardo, Aris 38. Freddy? Binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Ordinated District Hospital ang isang 37 anyos na lalaki na residente ng Binalonan matapos maaksidente ang sinasakyan niyang tricycle. Sa ulat ni Binalonan na Chief of Police Major Simon Paiking, naganap ang aksidente alas 5:40 ng umaga sa National Highway ng Barangay Canarbacanan, Binalonan, kung saan tinatahak ng tricycle na minamaneho ng 36 anyos na binata, butcher at residente ng Binalonan, sakay ang biktima ng aksidenteng mabangga sa likuran ang kanilang sinasakyan ng bus na minamaneho ng isang 41 anyos na lalaki na residente ng Manawag, Pangasinan. Nabatid sa investigasyon na mag-u-overtake sana ang bus na tricycle ng mga biktima, subalit nahagip ng kaliwang bumper ng bus sa liang likuran ng tricycle dahilan upang tumilapon sila sa gilid ng daan at nahulog pa ang biktima na bumagsak sa simentadong kalsada na siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sugatan din ang tricycle driver na patuloy pang ginagamot ngayon sa hospital habang ang bus driver ay nasa kustudiya ng Binalonan Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ayan, nagre-react yung ating mga kababayan. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Kelowna, British Columbia, sa Canada. At magandang umaga din ang mga Pilipino dyan po sa Amerika. Maraming tutol, meron ding pumapabor dito sa mga ginawa ni Trump. Kaya lang yung pong mga naglabasang sinasabing nagbubunyi yung mga taga-Venezuela, kumakalat sa social media. Hindi po. Yung video na yan ay galing po sa Argentina. Fake news po yan. Samantala, sabi naman ni Midnight Marcos Uno, isa pa sa problema daw po ng ating pagkain o mataas na presyo ng agricultural produce, masyadong maraming middleman. Sa totoo lang masyadong maraming middleman. Oo, nagdadagdag sa presyo. Tapos wala pang support at modern technology. Sa China at Vietnam, yung pong mga malalaking farm, kinoconsolidate. Kaya nagpo-produce sila doon ng maramihang pagkain. Halimbawa, itong region na ito, nagpo-produce lang ng palay. Oo. Dito sa atin, hindi rice-centric. Walang ibang tinutukan kundi palay production sa nakalipas na maraming panahon. Tapos may mga co-op tayo. Kaya lang sa yung co-op, marami dito. Umpisa lang maganda. Mababang incentive. Kaya wala ring mataas na mechanization. Tapos dahil nga po sa mabagal na implementasyon ng land reform, maliliit po ang mga land holdings. Kaya hindi rin makapag-produce ng mas maraming pagkain gamit ang makabagong teknolohiya. Maganda umaga, Pilipinas! May winner na tayo sa ating Pasko Panalo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Bilis namang manghuli ni Sherwin. Sherwin, go. Good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel at bueno mano. Yan, sa ating programa ngayong umaga na nakita natin itong nagtitinda dito sa isang tindahan sa Barangay San Antonio sa Parañaque na naka-tune in sa DZRH. Nanay, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Pangalan niyo po? Lolita Duran po. Si Nanay Lolita Duran ng Duran Store dito yan sa Barangay San Antonio. Anong kalsada ito, Nanay? Po? Anong street? Ano pangalan ng Santa street? Cecilia po. Santa Cecilia Street dito sa Barangay San Antonio dito sa Parañaque City. At tuwing umaga, naka-tune in na kagad kayo sa DZRH. Opo, tuwing umaga po. Oo. Sino pa rin yung announcer sa umaga? Si Anthony Caberna po at saka Anthony Caberna. Anthony Taberna. Si Siyempre kasama Katunying. rin dyan si Angelo Palmone. Sino pa po?
Si Deo Macalma. Yan, mga paboritong announcer. Dahil dyan, meron kayong tatanggaping 1,000 pesos. Ano po? Thank you po, sir. Oo, at syempre, maraming salamat din sa inyo. At kapag nakuha nyo pa yung ating word of the day, kung nakikinig kayo sa DZRH, alam nyo yung ating word of the day. Soccer po. Soccer, yan o, soccer o yung tulong in Tagalog, yan, kagaya ng Operation Soccer ng DZRH. In English mo, Opo. Operation Tulong ha. Nay Cecilia, ano ba yung nasa harap nyo? Ano ba yung bota ba yan, Nay? Bota yung nasa harap nyo, yung nakasabit sa harap ng tindahan. Ay, yan. ito po yung mga candy po. Hindi ba yan? Oo. Pabilog-bilog po. Pabilog-bilog. Oo. Anong probinsya? Opo. Nay Cecilia, anong probinsya mo? Leyte po. Ay, maupay nga aga. Oo. Sa Inupakan, Leyte. Oo, sa Inupakan, Leyte. Bakit sinong inuupakan ba dun? Wala naman po. Wala Lugar po. Nagkataon lang na upakan. Ayan. Sige, maupay na daga sa maupay nga aga sa maupay nga daga. Ayan, ha? Oo. Sige, ma'am. O, batiin mo naman yung mga kababayan natin sa Leyte. Ang mga kababayan ko sa Leyte, sa mga kamag-anak ko, sana nasa mabuti kayo mga Kalagayan. 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 Ayan. Ninervous na. At sana hindi nyo kailangan ng sukor. Tulong. Oo. Nay Cecilia. Nay Cecilia, kabalo ka maglutog iraid. Hindi po, sir. Yung suman lang po na malagkit. Oh, pero nakatilaw nakikiraid. Katilaw na po. Oh, lami no? Lamig tayo. Wala naglutog iraid diri ba? Mayroon naman, sir, sa palengke. Marara. Oh. Mahirap po kasi lutuin yung iraid dahil masyadong maraming sangkap, di ba? Matrabaho po. Matrabaho. Oo. Pero lami na. Yan ang tawag sa suman ng Leyte. Ng mga waray. Iraid. Yung tinatanong mo pala, 200 ang ingredients. Hindi Kaya naman. mahirap lutuin. Hindi naman 200. Hindi ba Grabe 200? naman. Hindi naman. 189. Hindi, Yan. 201. 201 ang ingredients. Kaya pala sobrang hirap lutuin. Hindi alam ni nanay. Day, dagang salamat na yan. Palayon lang kami na. Lakwat sana ako eh. Ha? Bata pa lang, lumayas na raw siya ng Leyte. Oo. Ay, yan naman. Nagtaban ka. Kung saan lugar. Nagtaban lagi. Nagtrabaho, namamasukan ng Nagtrabaho. Ngayon, nakaraos, tignan nyo, may tindahan na kayo. Nakaraos na po. Ayan, sige. Graduate na. Oo. Ayan, at syempre, ako, Kuya Angel, sa mga nais manalan ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa sunod dating winner sa DZRH Pasko. Ay, meron nga pa ng premyo. Nakalimutan na. Saan ba yung preview? Dahil ako natin word of the day. Ito meron kang DZRH mini component at DZRH t-shirt. At syempre meron ka rin matatanggap na pang Chinese New Year na Medianoche basket. Chinese New Year na yan. Anong Kuya Chinese Angel? New Year? Tapos na- Preparasyon yan para sa 2026 Christmas. Ang tagal pa nun. Ganon tayo. Pag-binuksan yan. Ganon Nako, tayo. ewan ko na lang. Oo. Tapos syempre, dahil nakuha mo yung ating sagot, eto meron ka rin pinakamalaki, pinakabago ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, nanay. Napakalaki niyan. Marami kang malalaban. Magiging Koreana ka na. Maraming pong salamat. Way isa pa yan. Way isa pa yan. Way isa pa yan, Nay. Way isa pa yan. Ayan. Thank you. Thank you. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalan na 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka ka na susunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Kasama pa rin syempre ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Battle Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo! Uy, baka nandyan na si Brother Manny De Leon, ha? Maganda rin yung pag-uusapan. The birthday ngayon ni Brother Manny. Padadalan ko siya ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na usilan ng dekalidad na cacao beans at ang brand nila ay Tangerine Chocolate kapag na-process na para maging tsokolate. Available yan sa 0919-095-5935
May mahigit 10 variants yan ha, ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, sana ating pong tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, Batasin Lux Global, dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago po alas 5 na umaga, 12% BAT dapat nababa dahil sa inflation ayon kay Senator Erwin Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond at Paasaris 28. Raymond, good morning. Iminungkahi ni Senador Erwin Tulfo na bawasan ang ipinapataw na 12% value-added tax o VAT at gawin itong 10%. Nakapaloob ito sa kanyang inihaying Senate Bill number 1552. Ayon kay Tulfo, sagot ito sa problema ng inflation o mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Para sa senador, ang pagbabawas ng VAT ay agarang magpapataas sa kakayahan ng mga Pilipino na bumili ng mga produkto sa merkado na sa huli ay magpapalakas sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na VAT sa buong Southeast Asia at mabigat na pasaran ito para sa mga pamilyang katamtaman lamang ang kita o low at middle income. Malaking bahagi ng kinikita ng mga low at middle income ay napupunta sa buwis sa halip na ipambili ng iba pa nilang pangangailangan. Sa kasalukuyan ng Pilipinas at Indonesia ang may pinakamataas na VAT sa rehiyon na nasa 12%. Sinusundan ito ng Cambodia, Vietnam at Laos na 10%, Singapore 9%, Thailand at Laos 7%, Myanmar 5% at Timor-Leste 2.5%. Upang matiyak ang fiscal discipline, may nakapaloob na safeguard sa panukala ni Tulfo. Binibigyan nito ang kapangyarihan ng Pangulo sa rekomendasyon ng Secretary of Finance na pansamantalang ibalik sa 12% ang VAT kung sakaling lumampas ang national deficit sa itinakdang target ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Matatandang nagkain din noon si Senador Erwin Tulfo ng panukala para sa isang buwang tax holiday bilang paraan ng pagbabalik ng pera sa mga Pilipino sa gitna ng mga isyu ng corruption. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po ng madalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang mga benepisyo po ng ultabayo. Ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo na nakatutulong sa atin para ma-achieve ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod, at stress. Ayan, ha? Kung may mga concerns pa tayo tungkol po sa mga benepisyo ng ultabayo, makipag-ugnayan lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha? 0931-033-2871. Ngayon, kung may mga concerns ho tayo na gustong liwanagin, lalong-lalo na mga senior, dyan ho tayo makipag-ugnayan dahil may mga medical experts ho tayong naka-standby dyan. Ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, iba pa hong mga pangunahing butikan. Ha? Importante ho dito, yung ating pong binabanggit na promo natin, nakapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng libreng 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from until July 31, 2026. Matagal pa. Per DOH FDA, CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Magandang umaga, Pilipinas! Mataas na bilang ng mga lumabag sa batas at nasamsam na illegal na droga at mga baril sa gitnang Luzon na itala nitong 2025. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Naitala ng Police Regional Office 3 ang mataas na bilang ng mga nahuli at magkakahiwalay na operasyon sa pagtatapos ng taon 2025 sa gitnang Luzon. Sa kabuang 10,725 operasyong pulis, na-aresto ang 788 high-value individual at 9,937 street-level individual, habang nasamsam ang illegal na droga na nagkakalaga ng humigit kumulang 1.13 billion. Bukod dito, 19 na regional most wanted person at 47 miyembro ng kriminal na grupo ang naaresto at 1,470 illegal na baril ang nakumpiska. Dahil sa pinaigting na operasyon ng kapulisan, bumaba ang bilang ng index crime mula 3,713 noong taon 2024 tungo sa 3,228 nitong taon 2025. Ayon dito kay Police Brigade General Ponce Rogelio Piñones Jr., Regional Director ng Pro-3, patunay ang mga resultang ito ng mas pinaigting na kampanya ng PNP laban sa kriminalidad, epektibong pagpapatupad ng batas at matibay na ugnayan sa komunidad alinsunod sa direktiba ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Sinartates. Danny Kumilang, RH37. DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Yan, kasama na natin si Brother Manny De Leon, ang presidente ng Notre Dame of the Youngest University. Ako, hindi ko naman itinatanggi. Siya po ang principal namin nung high school ho kami sa Notre Dame of Kidapawan Boys Department. Ayan, ha? Nagdiriwang siya ng kanyang birthday ngayon. Brother Manny, happy birthday. Kumusta na ho kayo? Hi, Angel. Good morning. Hindi, masamang magtanong pero mabuti na rin malaman nila. Kayo ho ba ay 50 years old na ngayon? 68 na tayo. Ilan nila? 60 na? 60? 68. Oh, 68? Ba? Opo. So ilang taon ka pala nung nag-principal kayo sa amin? Nung high school kami? 24. Ganun kayo kabata, nag-principal ha. Oo, pero Brother Manny, thank you ha. Marami kayong tinuruan, marami kayong ginabayan sa amin, ano ha. At isa ho sa mga isinusulong na ligasiya ni Brother Manny ay ang Sagip Ka Foundation. Siguro briefly, brother, ano ang Sagip Ka at anong objective ng Sagip Ka? Actually, natin ako sa this year. Teka. Brother, sandali ha. Bakit ganun? Pupugak-pugak yung linya natin. 2026 na. Akala ka ba, sabi ng DRTC, gaganda ng linya natin. Try natin ulit. Brother Manny? Okay. Ayan, oo. Can you hear me? Yeah, loud and clear. Okay. Nung the year 2000, pinatag natin itong sa Bika 2000 Foundation kasi good na nila. Malo. Mukhang nasa ilalim yata ng balon si Brother Manny. Hindi lang pupugak-pugak, tuluyang namatay. Ano ba naman yan? Ay, nako. Sino nga sekretary ng ano natin? Sekretary Aguda? Ng DICT? Anyari? Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hammerate FA, the blood vitamin. Champion detergent. Tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, ang DZRH po ay 87 years old. Si Brother Manny, 68. Ayan. Brother! Opo, ayan. Sige, Angel. Mas maganda. Hindi, briefly, what is Sagip Ka Foundation?
I think tinatag natin ito nung the year 2000, the Great Jubilee year. Wow. Para na may pagbabago sa ating buhay. Na may promote natin yung dangal ng Pilipino. Ibalik lang natin yung ating basic values na maging maayos, maging matotoo, maging makatarungan. Gano'n. And in the past 26 years, ano ho ang ating na-achieve in pursuing the program? Well, ating pinopromote yung values natin, pero meron tayong mga programa sa Adapt Children, Adapt Feeding Program, may Street Children, Adapt a Forest, parang ganon. Tapos yung mga may emergency cases, nakakapagdugtong tayo ng buhay, napapa-hospital natin yung mga ating mga gustong tulungan, humingi ng tulong. Gaano karaming natulungan na, brother, on record? Ang dami na. Ang dami na, no? 5,000. Siguro yung mga nadugtungan ng buhay dahil sa cancer, mga 300. No? Pero yung napa-hospital siguro mga 5,000. No? Kailan nga kayo nag-Time Awardee? 10 Outstanding Young Men? 1991. 1991. Kayo ay presidente pa noon ng Maris? Maris School Marikina. Anong kayo ay naging na Time Awardee? Ayan. At dahil ho birthday ni Brother Manny, meron ho siyang pinakiusap po sa amin. Sabi niya mag-donate daw ho kami ng tagsi 10 piso. Brother, kahit nga ice cream hindi nakasya ang 10 piso, saan makakaabot yung 10 piso? Actually, symbolic lang yan, yung 10 pesos. Kasi pwede namang i-multiply yan ng 1,000 O pwede naman. Actually, meron ako natanggap bago lang another 10,000 from Vic Biloso. Ba talaga ha? Oo. Si President Vic ayaw talaga si PGM Vic Biloso ayaw magpatalo sa Notre Dame Boys ha? Porque nalaman niya nag-donate porket nalaman niya na nag-donate yung mga graduate ng Notre Dame Boys batch 83 ng dekada 80 ng 10,000, nag-donate din siya ng 10,000. Baka yung ibang alumni ng Maris mahiya din ha, mag-donate din ng 10,000. Huwag naman, huwag niyo nang patagalin. Inaasahan ko yan, Angel. Dapat dahil marami itong pakakainin natin, feeding program project for children. Pero brother, saan itong mga lugar na ito? Actually, meron lang tayong initial beneficiary. Ito yung eskwela na tinatag na isang retired teacher, widow, laywoman, na dating teacher ng Santa Cruz Mission sa Lake Cebu. Ito tinutulungan ko na for 3 years, no? Sa kanilang pagkain. So, gusto kong umpisahan diyan at pwede nating i-replicate ito sa iba-ibang places, no? So, parang beginning lang ito. We are just planting the seed na sana maraming tumulong, gagawa tayo ng endowment fund para masustain natin itong programa about brain stunting. Kasi ito na yung problema natin, yung learning poverty dahil nga sa malnutrition. So, gusto ko sana makadevelop ng isang parang yung combination ng food supplement na may munggo or munggo beans, may mga kamote, malunggay, na magawa siguro ng formula yan na maging ingredient na yan ng ating feeding program. So, malaking vision sana ito, pero we just have to start small. 24 million Filipinos are functionally illiterate. Dahil nga po, bata pa, stunted na yung growth, stunted yung development ng brain dahil nga po sa walang pagkain. Kaya isa sa mga isinusulong ni Brother Manny, katulong ang Sagipka Foundation 2000, ay magkaroon po ng feeding program. At yan po naman ay sinusuportahan ng mga alumni, ng mga nagsipag-graduate nung panahon na siya ay namamalo pa. Ayan. Kita niyo naman si Brother Manny ho, natikman namin, napalo kami nito ng high school, pero love namin siya. Di ba, brother? Kasi nga disiplinado kami ng mga panahong yun. Tsaka, iba yung sistema. Brother Manny, happy birthday, ha? And thank you, Angel. You don't look 68 naman eh. You don't look 68, parang 67 ka lang eh.
Thank you doon sa... Happy birthday. At saka pinaparating ho nung St. John at saka St. Anthony, yung batch 83 ng Notre Dame Boys of Kidapawan, ang aming pasasalamat ho sa inyo, Brother Manny. Happy birthday. Magagaling. Magagaling, Thank you, siyempre. Angel. Happy birthday, brother. Yan, si Brother Manny De Leon. Presidente ho siya ngayon ng Notre Dame of the Jangas University. Isa din ho sa kanyang mga naging estudyante ay si PGM Wick Biloso ng GSIS. Magandang umaga, Pilipinas! Kung nandito na si Brother Manny, bibigyan ko kagad siya ng pambili alcohol Hindi, para magamit doon sa feeding program. May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras natin, 5:11, parang height ko lang in your dreams. 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Number 1.